sabihin ang inyong mga pabulutong hayop kapag natawag ang inyong pangalan. Malinaw ba? Oo. Okay. Juloy Tabat. Libot po, teacher. Asmin Aragoso. Usa po. Maayos! Lahat kayo ay narito sa ating klase. Alam mo ba natin ang ating mga sarili? Ngayon naman ay meron tayong aktibidad. Nais kong inyong isipin kung ano ang ating dintalagay noong nakaraan. Okay? Ngayon naman ay may ipapakita ako mga litrato sa inyo at nais kong tingnan ninyo kung ano ang pagkakaiba ng mga larawang ito. Malinaw ba? Oo. Narito ang ating aklat ng kaalaman. Ngunit bago natin ito mabuksan, ay nais ko sabihin ninyo, aklat ng kaalaman, pakita mo sa amin. Pwede niyo bang sabihin yun? Aklat ng kaalaman. Ipakita mo sa amin. Okay, mas lakas pa! Aklat ng kaalaman. Ipakita mo sa amin. Okay? Para sa larawan na ito, ano ang inyong nakikita? Okay, maayos. Tama kayo, ang unang larawan ay nagpapakita ng maayos na mga damit. Samantala, ang ikalawa namang larawan ay hindi organisado at marumi. Ngayon, alin sa dalawang larawan ang dapat inyong gawin? Tama! Dapat natin isaayos ang ating mga damit upang malinis itong tingnan. Ngayon naman ay meron tayo aktibidad na gagawin. Ito ay ang aksyon ko, mula mo. Hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Dito kay Juan at dito naman kay Jasmine. Pipili kayo ng magiging representante nyo at siya ang ma-a-acting dito sa harapan. May mga papel ako dito at kung ano ang inyong mapupulot ay yun din ang inyong i-a-acting. Malinaw ba? Oo. Kung sino ang may pinakamaliit na oras na nahulaan ang mga i-acting ay siya ang mananalo. Handa na ba kayo? Oo. Okay. Sino ang representante sa unang grupo? Okay, Junoy. Narito ang iyong. Okay. Ano ang gagawin ni Junoy? Okay, maraming salamat, Junoy. Nasiyahan ba kayo sa ating naging aktibidad? Oo. Okay, mula sa ating aktibidad ay naipakita natin ang paglalaba, pagtitiklop ng mga damit, at iba't ibang pang paglilinis ng mga damit. Ngayon naman, sa isang papat na papel ay nais kong sumulat kayo ng dalawang salita na nailalarawan sa larawang aking ipapakita. Ano ulit ang ating sasabihin kay aklat ng kaalaman? Aklat ng kaalaman. Ipakita mo sa amin. Okay. Nais kong sumulat kayo ng dalawang salita na naglalarawan sa mga damit na ito. Tapos na ba? Oo. Ngayon ay ipasa niyo sa akin ang inyong mga papel. Okay? Maraming salamat. Ngayon ay titignan natin kung tama ba o may question ba rin yung mga isinulat sa ating talakayan. Bago naman, bakit kaya mahalaga ang pangalagaan natin ang ating mga kasuotan? Okay, tama. Upang mas mapabuti natin ang ayos ng ating mga damit at mas mapatagal pa ang ating paggamit nito. Pangalawa, ano-ano ang mga paraan na inyong nakita o napansin sa inyong bahay sa pangangalaga ng ating kasuotan? Okay, tama si Jasmine. Sinabi niya
gawin sa araw na ito? Natutukoy ang mga paraan upang mamadali malinis ang kasuotan tulad ng paglalaba, pamamalansya, pagsususi, pagtatagpi, pag-aalis ng masya, at pag-uupikot ng mga tanong. Okay, so bago tayo matapos sa ating talakayan, ay ating titignan kung nakuha ba natin ang maliliit na ito. Malinaw ba? Oo. Okay. Ngayon naman ay ang unang pamamalagat sa ating kasuotan. Mag-ibasa? Paglalaba. Okay, salamat. So, ang paglalaba ay ito ang ginagawa upang maialis ang madumi sa ating damit. Katulad na lang ito. Nakikita niyo ba? Oo. Sino ang naglalaba sa inyo? Nanay, si ate, at minsan si kuya, si papa. Pangalawa, pag-aalis namin siya. Ibasa? Mainam na paglalaba upang hindi mahirapan sa pagtanggal. Okay, salamat. Sa pag-aalis naman siya, ay ginagawa ito upang alisin yung mga permanenteng marka sa inyong damit. Halimbawa rito ay ang mansya ng petsa, ng mga tinta at iba pa. Katulad na lang sa larawan na ito. May pulang mansya ang kanyang damit, kaya nilagyan niya ito ng sabon. Okay. Sa pangatlo naman ay ang Pamamalansya. ibasa. Hindi kaya tignan ang damit bago sa tubig sa ayos sa mga ito. Okay. Napapansin niyo ba, bago kayo pumunta sa paaralan ay pinaplansya muna ni Inay ang inyong mga damit upang hindi ito gusto. Yan din ay isang halimbawa na pangangalaga ng kasuotan. Katulad na lang ng larawan na ito na mamalansya. Okay. Sa pang-apat ay ang pagsusulsi. Sa pagsusulsi o ang pagkatahi ay ginagawa natin ito upang mapagdikit ang mga napunit na mga damit. Katulad na lang nito. Gawin upang maayos ang mga sira ng damit. Malinaw ba? Oo. Ang panglima naman ay ang pagtatagpi. Ibasa? Ito ay sinasagawa kapag ang damit gamit ang isang kapirasong tela. Okay. Sa pagtatagpi ay ang maliliit lamang na sira ng gawin ang maiaayos. Ngunit kapag malaki na ang butas nito ay magtatagpi na tayo ng tela o katulad ng nasa larawan na ito. Ilalagyan nila ng kapirasong tela ang malaking butas ng kanilang pantalon. At ang panghuli naman ay ang pagtutupi. Lahat naman siguro tayo ay alam kung ano ang pagtutupi, di ba? Ito ay ang pagsasaayos ng mga damit sa pamamagitan ng pagtutupi nito at paglalagay din ito sa lagayan tulad ng cabinet. Tulad na lang ng ginagawa ng babae ito sa larawan. Okay, maayos ba? Malinaw ba ang ating talakayan ngayong araw? Oo. May mga tanong ba kayo? Wala ko. Kung gano'n ay ako ang magtatanong. Ano pa ang mga paraan na alam kung makatutulong upang mapangalagaan ang ating kasuotan? Okay, tama si Hasmin. Dapat ilalagay natin ang ating mga damit sa cabinet upang hindi ito magusot ay ilalagay natin ito sa hanger. Maraming salamat, Hasmin. Ngayon naman, ay may aktibidad tayong gagawin. Handa na ba kayo? Oo. Ito ay ang kapitbahay sa kalusan. Mula sa inyong upuan ay inyong magiging ka-partner o kasama sa aktibidad na ito ay ang inyong mga kapatid. At ang nais kong gawin ninyo ay ang tumukoy ng isang gamit na makatutulong sa pag-nangalaga ng ating kasuotan. Malinaw ba? Oo.
aktibidad? Oo. Mabuti naman kung gano'n. Dahil ngayon ay magbabalik-aral tayo. Ano ulit ang ating nagtalakay ngayong araw? Ang pangangalaga ng kasuotan. At ano ang mga halimbawa ng pangangalaga ng kasuotan? Paglalaba, pamamalansya, pagtutupin. Maayos, mahusay at inyo rin naalaala ang ating mga naging tatayan. Ngayon naman ay may aktibidad ulit tayo gagawin. Sa paligid nito ay bumuhit ng 2 hanggang 5 sa mga kagamitang kailangan upang malinis at may saayos ang itsura ng gamit. May ibibigay ako mga model sa inyo at ibuhin ninyo ang mga kagamitan na ito. Malinaw ba? Oo. Tingnan ito. Makipasa sa likod. Yan. Maaari na simulan ang inyong aktibidad upang nakuha na inyong mga papel. Gawin lang ito sa kanina. Tapos na ba? Oo. Okay, makipasa sa harapan kung tapos na. Okay, na. Tama. Okay, ngayon naman ay naisabunin nyo ang inyong moderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Tapos na ba kayo magsulat? Oo. May mga tanong po ba kayo para sa ating talakayan? Wala na po. Kung gano'n ay tapos na tayo sa ating klase. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok at ako ulit si Teacher Alexa at paalam! Huwag ninyong kayong sagutan ng inyong mga takdang aralin, okay? Okay.